Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, hito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So subukan kong sagutin ang mga pang-spiritual o mga pang-LNK nga tanong. Pero kung hindi ko naman kayang sagutin, please tulungan nyo ako, mag-comment kayo sa comment section. At kung meron kayong mga opinion, so i-comment nyo lang. Welcome yan dito. So kung bago ka pa lang sa channel na to, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. At don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin. Patuloy na tayo. Ang unang tanong ay galing kay Black Raven. Bro, ang Sator na pampaandar ng orasyon sa demonyo ba yan? Depende bro. Kasi dalawang klase ng Sator. Merong Sator na kaliwa, meron din kanan. Depende yan kasi sa mga basag. So sa kanan naman, ang mga basag ng Sator, so merong Shaddai, Adonai, Sabaoth, ganon. Tapos sa ibang partido naman, tulad ng kaliwa, so iba naman ang basag doon. So, mga pangalan ng mga demons. Hindi ko na lang babanggitin dito. Tapos, ang simple na gamit ng Sator, which is, magagamit mo na susi. Ano yan? Pag magdadasal ka, Our Father, tapos isunod mo yung patungkol or wish mo, and then, sasambitin mo ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, and then, Ninyi Yeshua. Amen. So, yan yung simple na paggamit sa Sator. Pwede rin na instead of Yeshua, instead of Jesus, so ang isisingit mo na pangalan ay yung mga sikretong pangalan na dinadasalan mo. Kasi ang Sator kasi is palindrome yan eh. Yan yung nagpapaangat ng vibration. So, pag napaangat mo ng vibration, magre-request ka na sa deity mo, doon na papasok yung galing niya. Tapos yung mga basag naman ng Sator, ang purpose doon is to invoke, tawagin mo yung mga pangalan na nandoon. Kasi every pangalan ng Diyos, according sa aking pagsasaliksik, ay may iba't ibang vibration. Merong pangalan ng Diyos na leader ng mga hukbo, na mamarusa sa mga masasama. Meron ding pangalan ng Diyos na nagbibigay ng kahilingan. Meron ding pangalan ng Diyos na nagpapagaling ng mga sakit. So, depende na yan. Dapat alam mo yung mga basag na yon. Pero, yung sinabi ko kanina na gagawin mo siyang pangsusi gamit ng pangalan ni Jesus Christ na Yeshua, pwede na yon. Kahit ano na kahilingan mo. Unahan mo lang ng Our Father. Ikaklaro ko lang hindi pala pangalan. So, para sa akin, ang tama na term dyan ay titulo ng Diyos. So, parang alias na pangalan. Hindi siya yung totoong pangalan. Titulo ng Diyos. So, ang next na tanong ay galing ito sa FB page. Nag-message sa akin. Marlon from FB. Mayroon ka rin bang mga gemstone na baligya? Meron. Pero sa kanyon, focus muna ako sa Leklay kasi yung gemstone kasi medyo mahal yung presyo, yung mga magagandang quality. Leklay, bawal ni sa sementeryo or sa mga loob sa bungan or mga sugal, kuya? Ito ang sagot ko dyan. Kung ang leklay mo ay may dasal tulad ng mga Buddhist leklay, so bawal talaga yan sa mga lugar na mga mabisyo tulad ng sabungan, tulad ng pasugalan. Kasi ang tema dyan o ang purpose dyan is ang leklay na kasi yon ay inaalay or ini-empower sa ngalan ni Buddha. Tapos, yung mga bisyo po ay makamundo na pagnanasa. Pero si Buddha ay ayaw niya sa kanyan. Wala yan sa teaching ni Buddha. Yung mga makamundo na hangarin. So, ang teaching ni Buddha is to ascend into higher vibration. So, kaya bawal sa loob ng mga ganyan na lugar ang leklay.
Kung sa sementeryo naman, I doubt na maging bawal kasi supposedly protection mo yung leklay laban sa mga bad spirits. Ang sementeryo kasi ay tambayan din yan ng mga mangkukulam. So diyan sila nag-i-invoke ng mga bad spirits. So kailangan mo yung leklay mo na mag-protect sa'yo. Kasi kung ang leklay mo ay hindi mo naman madadala sa ganyang lugar, iiwan mo, so ano pang silbi niya? Hindi kanya kayang protektahan. So parang ikaw na yung nagpuprotekta sa leklay mo. Baliktad na yung nangyayari. So pag ganyan yung konsepto ng binili mong leklay, walang silbi yan. So dapat yung leklay na dadala mo sa mga delikadong lugar para magprotekta sa'yo. Pati nga sa CR kasi ang CR, naglalabas kita ng negative energy. So yan yung paboritong tambayan ng mga lamang lupa. So kung hindi mo ipapasok dyan yung leklay mo, so paano mo mapoprotektahan ang sarili mo sa negative energy ng mga lamang lupa? So useless yung leklay mo. So pag ganyan yung binenta sa'yo, na hindi mo pala madadala sa mga lugar na kailangan mo siya, wag mong bilhin, walang silbi yan. Kung sa CR pa lang, nag-iinarte na yung gamit mo, mahina na gamit yan. At kung pag-uusapan naman natin ay yung Malaysian leklay na walang dasal, na purely natural energy, kahit saan Brad, pwede mo siyang dalhin. It's because hindi siya under sa anumang religion. So pure energy siya, nature energy, kahit saan, nature yan eh. Kahit pumunta ka sa banyo, kahit pumunta ka sa saang lugar, parte yan ng nature, parte tayo ng mundo. Hindi mo madedeny yan. Ewan ko na lang siguro, punta ka ng outer space, sakay ka ng spaceship, baka hindi na yun pwede kasi hindi yan nature. Pero kung sasabihin ko sa iyo na grounding stone yan, nature yung source ng power niya, pwede mong dalhin kahit saan. Kahit sa nightclub, pwede mong dalhin. Ang kinakatakot mo ay baka may kumapit na negative energy. So, high vibration po siya. Positive energy yung nakapaloob dyan. So, yung negative energy, kinokontra ng positive energy. So, naglalaban sila. Diyan pumapasok yung cleansing na tinuturo ko. Kasi para yung nakikipaglaban ng negative energy, mababaklas yun at marirenew yung power ng agimat mo. Para yung positive energy na nakaimbak sa iyong gamit, focus na lang sa pagdepensa sa iyo. Hindi na siya mapofocus sa pakikipaglaban o pakikipagtunggali sa mga negative energy na gustong tumama sa iyo. Ang next question ay kay Arged. Nakatapos na ako magdebosyon sa San Benito. Kailangan ko rin bang debosyonan ang puder dito, yung Idios, Gidios, Didios? Depende yan. Kung gusto mong magpagana ng orasyon na under sa puder na yan, so kailangan mo siyang debosyonan. Pero kung yung pagaganahin mo na mga orasyon ay under din sa San Benito na orasyon, so hindi na kailangan kasi yung nagpapagana doon is yung puder ng San Benito. Yung certain frequency ng vibration ng puder ng San Benito nagpapaandar sa mga orasyon na under sa kanya. Kasi yung sinasabi mo na isa pang puder, so occult yan. So may tinatawagan ka dyan na mga pangalan. Kasi yung Idios, hindi talaga Idios yan eh. May pangalan yan. Emok yan. So ganun. So ma-advise ko lang, focus ka na lang San Benito. Ang next question ay mula kay Wenelin Braga. Kailangan po ba madebosyon bago gamitin ang mga orasyon na yan? So ito yung panggagamot gamit ang formula. So ito yung input ko dyan yung orasyon na yan ay under yan sa samahan ng PBMA. So sa mga nakakaalam kung yung PBMA, so yan yung grupo ni Icleo. So yan yung ginagamit nila na orasyon panggagamot sa mga may sakit sa healing mission nila. Hindi ko lang alam kung paano yan kumalat kasi dati dito sa Mindanao, hindi ka basta-basta makakakuha ng ganyang orasyon, pero ngayon naglipana na sa internet tapos hindi na nila alam na saan yan galing. So mostly dyan ay galing po sa samahan ng PBMA. Tapos ang puder na ginagamit dyan yung PBMA, yung Kuram Iyom
Ganon. So, yun yung dapat debosyonan mo para mapagana mo ang orasyon na yan. Kasi yung mga salita na yon na under doon sa poder, bawat salita yon ay may mga vibration or frequency. So yan yung nag-a-uplift sa spirit mo para magamit mo ang orasyon na napaloob sa mga formula. At hindi rin lahat gumagana dyan kasi actually meron akong nakausap na isang psychic practitioner. May third eye din yon. So bawat salita mo daw sa mga formula, merong spirit guides. Pero hindi lahat ng spirit guides doon ay available pa kasi yung iba tumawid na, yung iba na reincarnate na daw bilang tao or nag-exist na bilang other entity. Unfortunately, hindi niya na-specify kung alin sa mga orasyon na yon. So, next question ay mula kay Ahe. Good day sir, paano po masabi na kapag ang tao kinuha ng engkanto, gaya ng case dito sa amin, 3 days nang nawawala yung tao, tsaka ngayon lang ulit nahanap, lumutang na sa dagat. Yung sabi naman ng manggagamot dito, dinukot daw ng engkanto, binugbog raw doon. Hindi engkanto yan, salvage yan. Hindi ganyan trumabaho ang mga engkanto. Kung dudukutin ka ng mga engkanto, hindi ka naman patay na makikita dyan usually. Hindi ka rin lulutang sa dagat. Pwede ka lang kunin kahit nasa bahay mo. Papalitan lang yung katawan mo. At pag yung katawan mo tinawid sa bintana, yon, nagiging kahoy. So yun yung mga kinukuha ng mga engkanto. At usually hindi rin lahat nagiging kahoy kasi minsan ang kinukuha nila spirits lang. Iniiwan na yung katawan ng tao. So bakit ka pa kukunin ng engkanto tapos itatapon ka sa dagat na pwede namang kunin nila diretso yung kaluluwa mo? So hindi yon gawa ng engkanto. Salvage yon. Gawa yon ng tao. So mga migs, yun lang yung lahat sa araw na ito. And actually marami pang mga tanong. So sasagutin natin yan sa next upload natin. So kayo, meron pa kayong mga karagdagang tanong, meron kayong opinion, so i-comment nyo lang dyan sa comment section or pwede kayong mag-message sa akin sa aking FB page na Buhay na Salita TV. So yun lang po, until next topic. Thank you.